Mrs. Hannah. Balikbayan. Thailand from the Philippines. By the way, I'm Hannah. Lumabas yung boyfriend ko. I just want to share about the Siaxi brothers sisters who had something or someone taken away from him or her, but eventually experienced God restoration, even receiving more than what he or she has lost. Last year, my father passed away June 24. It's a John the Baptist Day, San Juan. Before my papa mamatay, he's always asking us na mag-video call like, when did you come home? And then I always reply to my papa, when the house is ready, I will go home and to see you soon because it's been 5 years. And I feel wala na yung kabalunga. Na ano din binabati ang akong papa. Until then, ningon ang akong mama na. Before namatay akong papa, nagbilin siya kung ano sa akong mama, which is nagtingala ang akong mama kay lingon siya nga. Because my mother's name is Maria. She told my mother, ayaw kasagdi ang atong tulong kaapong kay puro na sila babae. Which is, natingala akong mama, ganun nag-story ang akong papa o ginako. And then, may akong mama niingon sa ko anak. Iya lang ito giingon like a weeks before siya na anuhan. Namatay akong papa because of acute pneumonia na wala na niya nakayanan na wala din siya nag-storya kay para sa iya is basing burden lang or isa man ang ako kay ako lang man ang actually medyo na support sa among family. So ang akong papa din siya gusto na makabalo ko kay if makabalo ko ako siya i-rush sa hospital then my father wala siya niingon until susunod na nag-seizure siya, tapos after that one, siya na mo, but it's too late already because I think, he's already brain dead. Wala na siya, like awake siya, he's awake, but I don't know if he can listen, but he's like, wala na siya, like, lang siya, it's just like, waiting for his time. Kay pag-abot sa hospital, like gipump, he's already 50-50. He's already nag-flat rate na siya. So ang doktor, he told to my brother na even though i-revive na kay papa, he's already flat rate. It's second time nga nag-flat rate siya when he's in the hospital. So my brother called me na kung saan ako buhaton. And that time, wala ko nag-doubt, wala ko naman sa Ginoo, ano man nga, like, ano man nga. Parang gusto pa lang ko makita akong papa, gusto pa lang ko na ang among mga na. Kaya naabot lang binigalan. Kaya naanap ikaw kang iyong balay, nagpaabot na lang niya makumat para makita siya. But, I didn't question, ganong nanitabo to, but I always pray na kabalo ko, Lord, na ang akong papa is naa sa imong mga kamot. Kung wala siya laing katulungan sa imong kara. Kaya kung papa, maayo, Lord. Ay, padako kiniyang maayo, hadlukon sa imong mo na, I know, asa siya karon mo nang I didn't wala ko nag-question kung anong ikuha ni akong papa because I think na iyahan yung itong time. And then, since then that time nagdagan ng ingon nga, kanong wala man mo na huli. Like,
dagat kong struggle. Di mi ka uli unang-una kaya mo passport kami upat. Puro, what's that? Expired. So, dili mi ka, kaulit jud. Maski kung saan na mo o gano'n, di jud di mo kaulit. Kaya mo, okay lang kung 1 week, 2 weeks na expired ang ang passport. It's almost 2 years nga ang expired. So, mo to, pagka second day sa iyang kaya, ni Anto si Mother dyan sa balay, like, ni suffer, naghatag na mi o sa iyaha. And that night, nagdamgo ko sa iyaha, like, kanang, I think, happy siya because sa akong damgo ni ulit ko, tapos naa siya dito nagpaabot sa kuha, yung kong gigakos, and that's why, yung ko na, I think parang happy ka sa imo paglakaw, then, I know, kabalo kay ka, anong dili ni makauli, and the reason, anong dili ko may makauli, kabalo jud kay siya, and that's, last holiday, June, this year, last June, we were able to have a holiday for 4 weeks in Philippines and celebrate his first that year anniversary together with my family also. And yeah, and thanks God because gihatag jud niya ang like fit sa among holiday with my father's also death anniversary, and very thankful po because we have a safe travel from Philippines come back here in Australia, and thanks. That's it, bro.